Sige po, tayo ngayon ay magpatuloy na agad at mag-aaral na po tayo ng salita ng Diyos. Sakto. Tayo mag-aaral na ng salita ng Diyos at bubuksan po natin muli ang ating mga Biblia sa Juan chapter 1. Morning sis. Verses 1 hanggang 5. At last Sunday, ang napag-aralan po natin ay ang unang punto natin. Ang focus natin ay verses 1 and 2 last Sunday. Pero sa mga wala dito last Sunday, ay magbabalik tanaw naman muna tayo kahit nasa maikling pagkakataon. Juan chapter 1, verses 1 hanggang 5. At basahin na po muna natin ang mga salita ng Diyos sa tig-isa na po tayo ng verse. Sige po. Verse 1, sa simula ay ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Verse 2. Sa simula ay kasama na ng Diyos ang salita. Verse 3, nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya, at walang anumang nilikha na hindi sa pamamagitan niya. Nasa kanya ang buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Verse 5. Verse 5, Nagliliwanag sa kadiliman ng ilaw at hindi ito nagkikailanman ng kadiliman. Amen. Yan ang salita ng Diyos. Purihin natin siya. At muli tayong manalangin para sa paghingi ng gabay sa Kanya. Aming dakilang Diyos, mahihina po kami. Kayo lamang aming maasahan sa pag-aaral ng inyong salita, sa pananalangin at sa lahat ng aming ginagawa. Kayo lamang inaasahan namin. Kaya naman sa oras na ito na kami mag-aaral ng salita ninyo, gabayan ninyo kami. Hindi po namin kaya naunawain ang inyong mga salita kahit iyong mga pinakasimpleng konsepto o katuruan dito. At hindi rin po namin ito, lalong hindi po namin tatanggapin kung hindi po sa pamamagitan nyo ay kami gagabayan ninyo. Kaya tulungan ninyo kami, nagpapakababa kami sa inyong harapan sapagkat kami mahihina. Kumandi na yung humingi ng tulong sa pangangaral ng inyong banal na salita dahil walang sino man ang nais magkamali sa pangangaral. At ang nais ko, O Diyos, ay maging tama at tapat ang aking mga sasabihin sa aking mga kapatid na nandirito dito sa inyong mga salita. Nawa maging tapat ang magiging mga pananambitan ko sa mga salita ninyo rito sa Biblia. Salamat aming Diyos. Tulungan ninyo kami. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. At sige, magsimula tayo. At last Sunday, ang punto po natin, ang unang punto natin ay sino ang salita. At last Sunday din ay inalam natin kung sino po ba ang salita na tinutukoy rito ni Juan. Simula yung salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Sa simula ay kasama na siya ng Diyos. Yun ang naging punto ng pag-aaral natin last Sunday. Sino ang salita? And we've established from the preceding verses na ang salita ay nasa pasimula na. Nandun na siya sa beginning. At the event of creation nga ang meaning nito. Hindi ibig sabihin na since sinasabi rito na ang sa simula ay ang salita, mayroong pasimula itong salita na tinutukoy rito o mayroong beginning ang Diyos. When we say that God is eternal, what we mean by that is that God has no beginning and has no end. So, hindi pa simula ng salita o hindi pa simula ng Diyos ang tinutukoy na simula rito, kundi ang simula o ang event ng creation dahil siya ang naglikha at nagpasimula ng lahat ng mga bagay na iyon. Itong sanlibutan natin, nagkaroon ito ng simula dahil sa Kanya, dahil nilikha niya ang mga bagay na ito. So, let's not be confused dito sa mga salitang ito, na itong simula, wag nating isipin that this is the beginning of God. No. This is the beginning of all things in this world. And He is the one who caused the beginning of all these things. But He Himself doesn't have a beginning, nor has He no end.
Okay? Nor has He an end. So, pasimula na ito is the event of creation. Ma-establish rin natin from the preceding verses na ang salita ay isang distinct person from the person who is called God in the second clause of verse 1. Diba? Ang sabi rito, at ang salita ay kasama ng Diyos. Diba? Dinidistinguish dito ang salita from the one here who is called God. Ang ibig lamang sabihin nito is that itong God na tinutukoy dito is the Father and the Holy Spirit, because we are Trinitarian and we believe that there's one God in three persons. Ang sinasabi sa Deuteronomy 6:4 is that there is one God. Pero makikita rin natin that there are three persons na mayroong kakanyahan ng pagiging Diyos. And at iyon ay ang Ama, Anak, at Espiritu Santo. So, hindi lamang ang Ama ang Diyos o may katangian ng pagka-Diyos, hindi lamang ang Espiritu Santo ang may katangian ng pagka-Diyos, kundi maging si Jesus ay may katangiang pagka-Diyos. Ngayon, bakit natin nasasabi iyan? So again, dinistinguish ang salita dito sa tinatawag na Diyos sa clause number 2. Ang sabi rito, sa verse 1, sa simula ay ang salita, that's the first clause. The second clause is, at ang salita ay kasama ng Diyos. So distinct. Kasama ng Diyos, ng Ama at Espiritu Santo, itong salita na tinutukoy rito. Makita nga natin sa Genesis 1:2 that it posits a person na may kakanyahan ng Diyos who is called the Spirit of God. Doon sa Genesis chapter 1 verse 2, makikita natin doon na ang Espiritu ng Diyos daw ay moving. Okay? Kumikilos doon sa kawalan ng panahon na nililikha itong sanlibutan. So, nakita natin doon that itong banal na Espiritu ay Diyos at nandun na sa pasimula at siya rin ay walang pasimula. So, ang paniniwala natin nga is that there is one God in three persons. At ang tatlong personang iyon ay nagtataglay ng pagka-Diyos. So, hindi sila pare-parehong person, they are distinct persons. Again, the Father is not the Son is not the Holy Spirit, and the Holy Spirit is not the Father. But they all possess the very same exact divine nature. Okay, at titignan natin yan mamaya. Since there is one God, I believe with all the support of the Bible that this God is not just the person of the Father, but also the person of the Spirit. Okay? This is the support of the claim that there is one God in three persons. So, yun ang bilang mga Kristiyano, yun ang paniniwala natin. Hindi lamang isa ang persona na nagtataglay ng pagka-Diyos, kundi tatlong personang nagtataglay ng pagka-Diyos. At nilinaw ko rin last time na hindi po tatlong Diyos ang pinaniniwalaan natin. That's tritheism. We are Trinitarian. At ang pinaniniwalaan natin is Trinitarianism. Again, one God, but this three persons shares the same divine nature in that Godhead. Yan ang ating paniniwala. So, yun. Establish natin iyan that the Word is a distinct person from the persons who is called God in the second clause. At, ang sabi pa rito sa third clause, at ang salita ay Diyos. So, yan ang patunay natin that itong Diyos na tinutukoy dito sa second clause, again, the Father and the Holy Spirit, ay Diyos. Ngunit sinasabi rin dito ni Juan sa third clause na ang salita na tinutukoy niya rito at ang subject ng aklat na ito, nitong Gospel of John, ay Diyos. Siya ay Diyos. So the Word or ang salita is with God, and He's not just distinct but He was there at creation. Sabi nga doon na sa pasimula ay nandun na siya. And finally, ang salita na ito, just as the Father and the Holy Spirit,
is God. He is God. In-establish din natin with all the support of the Bible but not exhaustively that this word is Jesus Christ. Itong salita na tinutukoy niya rito ay si Jesucristo at hindi kung sinong tao lamang o kung sinong character lamang sa Biblia. And how is that? Mismong kung titingnan natin itong mga sinasabi rito ni Juan, nakita natin dito that he is describing the Lord Jesus Christ, what Jesus did in His life. Iyon ang makikita natin dito sa sulat na ito, sa panimulang ito ni Juan. And ang isa sa pinakamatibay na halimbawa na mapapatunayan natin na si Jesus nga ito, ang sabi dito sa Juan chapter 1 verse 14, at naging tao ang salita at tumahang kasama namin. At nakita namin ang kanyang kaluwalhatiang gaya ng sa tanging anak ng Ama, puspos ng biyaya at katotohanan. So walang ibang na-incarnate. Tayo bilang mga tao, we are not called incarnate. In order for a being to be considered incarnate, dapat nagmula siya sa isang nature into another nature. So makikita natin na si Jesus is God. Pero na-incarnate siya, nagkatawang tao siya. And when we say incarnate, yun nga, nagkatawang tao. He assumed humanity. Okay? He took upon himself the nature of a human being na hindi inaalis ang kanyang pagka-Diyos. Okay? Huwag nating isipin that when he became man, ay naalis ang kanyang divinity from him. No. Hindi po yan itinuturo ng biblical Christian religion. Okay? When nung siya'y naging tao, siya ay nasa kanya pa rin ang nature niya ng pagka-Diyos. Siya ay Diyos pa rin. Yun ang tinatawag na hypostatic union. Na sa isang person ay nagsama ang dalawang nature. The divine and the human nature. Okay? So, He is 100% God and 100% man. So siya ang salita na tinutukoy dito ni Juan. Yan ang pakatandaan natin. At walang ibang itinuturing na begotten son, kundi ito lamang na si Jesus. So verse 14, kaluwalhatian gaya ng sa tanging anak ng Ama. Siya lamang iyon. Siya lamang sa buong scripture, ang makikita natin dito, siya lamang ang dinidescribe as the only Son of God. Siya ay si Jesus. So, this word is Jesus Christ, the second person of the Trinity. Okay? At patunay ang verse 2 na siya ay co-eternal with the Father and the Spirit. Dahil ang sabi rito, sa simula ay kasama na siya ng Diyos. Itong salita ay kasama na ng Diyos, ng Ama at Espiritu Santo doon sa creation na sinasabi natin. And again, patunay ito na siya ay co-eternal. Kung paano ang Ama at ang Espiritu Santo ay eternal, siya man din ay eternal dahil nandoon na siya sa pasimula. Hindi siya nilikha. Hindi siya kasabay na nilikha nitong mga nilikha ng Diyos sa Genesis 1 and 2. Okay? He is the Creator Himself. He created all those things. So, He is co-eternal with the Father and the Spirit dahil siya ay kasama ng Diyos. Diba? Ang sinasabi doon, kasama siya. He is with the Father and the Holy Spirit. He is not created, but He is eternally begotten by the Father, and begottenness doesn't equal creationism. Ang pagiging begotten, ang ibig sabihin ay nagmula siya sa Ama. He is begotten by the Father. Hindi ibig sabihin noon na nilikha siya ng Ama. Okay, magkaibang ang ibig sabihin ng begotten and created. So, si Jesus ay eternal. Siya ay Diyos. At sa pagkakataong ito ay titingnan natin ang kanyang pagiging
manlilikha. Yun naman ang titignan natin. So, ang ikalawang punto natin, na-establish na natin sa last point natin kung sino ang salita at siya nga ay si Jesus. Siya ay Diyos, pinakita sa atin dito sa verse 1 and 2, na siya ay Diyos, kasama ng Diyos, at eternal siya with the Father and the Holy Spirit. Now, ang titignan naman natin ay ang verse 3, ang salita ay manlilikha. Ang salita ay manlilikha. Sabi dito sa verse 3, lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya, at kung wala siya ay hindi nagawa ang anumang bagay na ginawa. Tingnan natin ang phrase na lahat ng mga bagay. If you want to know what these things are, simply look at Genesis 1 and 2. Kung ano iyong mga bagay na tinutukoy rito. Lahat ng mga bagay daw. Okay? So, kung curious tayo kung ano iyong mga lahat ng mga bagay na yun, we simply look at Genesis 1 and 2. Dahil nandun makikita ang lahat ng mga bagay na nilikha. It's the whole universe which He created in the length of 6 days. Sa 6 na araw, nilikha niyang lahat ng mga bagay na iyon. So all things. Sa Hebrew 1 and 1 verse 2, makita natin, the world was created by Him. In Colossians 1:16, all things in heaven and earth. So iyon lahat ng mga bagay na nasa langit at nasa lupa, visible and invisible. So kung babasahin natin for the purpose of looking at it, pwede niyo yung basahin. Pero ang sinasabi doon, that through Jesus Christ, all things in heaven and earth, visible and invisible, were created. So even power, dominion that are invisible, even the heavens and hell and all things that are invisible, nilikha ng Diyos. And yun, sa Genesis 1, verse 1, heaven and earth. So kung yun nga, ang ibig sabihin ng lahat ng mga bagay na tinutukoy dito is all things that were created. And in the length of 6 days, nalikha ang lahat ng mga bagay na ito. So, nagpapatunay that He is so powerful that He created all things in a matter of 6 days. Ganun siya kamakapangyarihan. When we as human beings try to do things more than a week with imperfections, di ba? Kung gumagawa tayo ng mga task natin, sobrang tagal pa. At kahit na pinaganda natin binigyan natin ng panahon, kahit na naging mitikuloso tayo sa mga detalye, imperfect pa rin ang nagagawa natin na mga bagay. But this God who created all things, lahat ng mga bagay na nilikha niya is perfect. In fact, He said it was good. Every time that He finished doing a certain creation, sinasabi niya, it was good. And good for Him is perfect. Okay? So tayo, we do things, inaabot tayo ng siyam-siyam sa paglikha ng mga bagay, projects natin, ng mga bata pa tayo. But God does all of creation in less than a week. At paano niya itong nilikha? By speaking them into their existence. By speaking these things into existence. And in a mere complex manner, He created man in His own image. Okay, so ang ibang mga bagay na nilikha niya, He spoke these things into existence. Nagsalita lamang siya at nagkaroon ng mga bagay na ito. Okay, nilikha niya iyon. But on the 6th day, He created man in a more complex manner, pero hindi pa rin siya nahirapan. Dahil napakamakapangyarihan niya. Unang-una, first fact na dapat nating ma-realize at makita sa Biblia is that He created us in His image. He created us in His image. Yun ang nature ng Kanyang paglilikha sa atin. At kung paanong iyong mga bagay, ibang mga bagay nilikha niya by speaking them into existence, tayo naman inilikha niya
using a material that He spoke prior into existence. Okay? Gumamit siya ng material na bagay sa paglilikha sa tao na siya rin naman ang lumikha. At ano iyon? The dust. Okay? Alabok. Using a material He spoke into existence called dust. Yun ang ginamit niya sa paglilikha sa tao. And He formed it. He formed man by it. He formed man using dust. Diba? Sino pang makapaglilikha niyan ngayon? Hindi tayo, di ba? Tayo, nang ipinanganak tayo, iba na ang pamamaraan sa atin nang ipinanganak tayo. But yung nauna sa atin, ang beginning nila is by the creation of God through dust. He formed man by it, and He breathed the breath of life into the man. Yun. Okay? Hiningahan niya itong lalaki upang mabigyan siya ng buhay. So, ang forma nitong lalaki nung wala pang buhay is isang tao lamang siya na wala pang buhay, but even the life that was given to him, hindi niya iyon nakuha from anything, from creation, kundi ito'y nagmula mismo sa Diyos na lumikha sa kanya. So, makita natin sa Genesis is God breathed the breath of life to him, to the man. At ang babae naman, another complex way of creating the woman, nakita natin dito, is by first, itong lalaki nilikha niya na may buhay na, He caused the man to be in a deep sleep. To be in a deep sleep. And then, He took one of the ribs of the man and fashioned it into a woman. So, ganon ka-complex ang paglilikha ng Diyos sa tao. Pero, itong babae ay hindi niya nilikha sa imahe ng lalaki. Hindi porket sa kinuha niya ang ribs ng lalaki dun na niya ito niliken. No, it's not. Ang babae ay nilikha pa rin ng Diyos in His own image. So, napakaganda. Napakamakapangyarihan itong Diyos na pinag-aaralan natin. At yun nga, makita natin that every time He's finished creating these things, God saw that it was good. Lahat ng mga nilikha niya, nakita niya, tinignan niya, and He found it to be good. And for Him, it is perfect. All things, nagnilikha niya, ay perpekto. Walang anumang kamalian, walang anumang flaw. It's all perfect. So, we don't have a case against creation. No more room for contention. Creationism is the only logical position for the existence of the universe and all that there is. Wala po tayong anumang record sa history na makapagpapatunay that these things came from material things na nandun na o existing na noong mga panahon na iyon. Okay? Hindi tayo naniniwala sa Big Bang, hindi tayo naniniwala sa evolution, at sa iba pang mga kalokohan na sinasabing science daw iyon, but even science supports creationism. Yun ang maganda sa science. Na kahit na ano pang gawin ng mga tao na nag-aapela using science, science itself tells them that they are wrong sa kanilang mga kaisipan, that these things here in this world are created because of an explosion or something else. Pero ang science din ang nagsasabi, science mismo ang nagsasabi that
it is very logical and it is very possible that a powerful being created or caused all these things dito sa mundong ito. At ito mismong mundong ito. So, we don't have a case against creation. Kahit ano pang gawin ng mga tao, ano pang gawin ng mga nagsasabing sila'y mas matatalino kaysa sa Biblia. Hindi. There's no more room for contention. Creationism is the only logical position for the existence of the universe and all that there is. At ang lahat ng mga bagay, di ba? Balikan natin, ang lahat ng mga bagay, sabi sa verse 3, lahat ng mga bagay, ang lahat ng mga bagay na tinutukoy dito ni Juan ay may nag-iisang lumikha. At ang sinasabi sa atin dito, ang Diyos ang lumikha ng lahat ng mga bagay na ito. This eternal God is also eternal creator. Ito ang dapat nating tandaan. Sabi ko nga, this eternal God is also eternal creator. He did not just become the creator during the event of creation. Kasi baka maisip natin na ang katawagang creator, ang Diyos, ay itinawag lamang sa Kanya nung nilikha na niya ang lahat ng mga bagay. No, it's not. It's not the case. The truth is, He is eternal creator, na ang pagiging manlilikha, hindi man niya nilikha pa ang mga bagay, hindi pa man niya nilikha ang mga bagay, siya ay manlilikha na. Part na po iyon ng kanyang divine nature. Yan ang tatandaan natin. So, hindi lamang siya naging creator nung nalikha na niya. He was creator even before He created all things. He is and always was creator eternally, and at the event of creation, ang nangyari lamang is that He acted upon His eternal character as creator. Yun ang nangyari. Okay? So He didn't become the creator when He created all things. Hindi lamang iyon nagsimula na katangiang iyon sa Kanya nung nilikha niya ang sanlibutan. He is eternal creator. At sa event ng creation, He just acted upon sa eternal character na mayroon siya. And that eternal character na mayroon siya is the character of a creator. God as the creator, hindi lamang ito idinagdag na katangian sa Kanya nang likhain niya ang lahat ng mga bagay. Bakit tumatayo ang mga protestanteng Kristiyano sa bagay na ito? Again, may mga iba na nagsasabi na yung pagiging creator niya ay naidagdag lamang sa Kanya nung siya ay lumikha na. Pero hindi. Ako, naniniwala ako sa classical Christian theism. At sa classical Christian theism, we oppose the idea of succession in the being of God. Succession meaning may pagdaragdag, may pagbabago. Hindi po maaari yun sa Diyos. Kung ang Diyos ng Biblia ang sinasamba natin at pinaniniwalaan natin, siya ay eternal. At ang being niya is, ang kanyang nature ay eternal, hindi ibig sabihin, dapat na mag-agree tayo na wala dapat pagbabago sa Kanya. Walang anumang karakter ang maidadagdag sa Kanya. Kung ano siya, nung una, at kung ano ang ipinakita niya in the history, yun naman talaga siya. So, hindi yung pagdadagdag sa Kanya. He is always that. Okay? He is always that. So we oppose the idea of succession in the being of God. When we say that God is eternal, what we mean is not just that He has no beginning and end. Kasi baka yun lang ang tumatak sa ating isipan. Na, ang Diyos ko, eternal yan. He has no beginning and end. Hindi, let's go deeper. What we're also saying is that whatever attribute He has in His nature,
that He's revealed in history, kagaya na nga niyan, that He created the world. So, ni-reveal yan in history. He saved us. So, yun. Character niya iyon. So, we are also saying that whatever attribute He has in His nature, but He's revealed in history, or attributes He possesses eternally. Ibig sabihin, eternity past and eternity future. So yun, hindi pa nalilikha ang mundo, manlilikha na siya. Wala pang tao na subject for salvation, Savior na siya. Okay? Hindi nagsimula ang pagiging Savior niya nang iniligtas niya ang mga makasalanan. Nasa nature na niya bilang Diyos ang pagiging tagapagligtas. So, hindi idinagdag ang characteristic na iyon o ang attribute na iyon sa Kanya nung iniligtas na niya sa pamamagitan ng Kanyang anak ang mga makasalanan. Bago pang lahat, since He is eternal, hindi rin maaaring may idinadagdag o nababawas sa Kanyang attribute. So, yan ang position ng classical Christian theism. So, iyon ang Diyos na sinasamba natin. He is the God of the Bible. Ganoon po siya ka-eternal. Okay? These attributes are not added. Ibig sabihin, yun nga, when He created the world, then He just became creator. That's a wrong idea. Okay? He is the creator and He is the creator and always will be. Nor will it be removed from His nature. Ibig sabihin, pagkatapos niyang gawin ang bagay na yun, hindi na siya yun. Matapos niyang likhain ang mga bagay, hindi na siya creator. He was just creator nung mga panahon na nililikha niya ang sanlibutan. Hindi po ganun. So, natapos man ang pangyayari ng creation, hindi yun mawawala sa Kanya. That's His attribute. So, if we believe that our God is the eternal creator, hindi. Doon pa lamang sa idea that He is eternal. Lahat ng mga katangian niya is eternal rin. Okay? It's all eternal in Himself. He is and always will be eternally Himself as He's revealed in history and the Scripture. Okay? He is and He is always will be eternally Himself as is revealed in history and Scripture. So lahat ng makikita natin sa Biblia na katangian niya, lahat ng iyon po ay katangian ng Diyos, attributes ng Diyos na pinoposes na niya already bago pa niya likhain ang sanlibutan. At since wala rin siyang pasimula, lahat ng bagay na iyon ay wala ring timeline kung kailan nagsimula sa Kanya. Since wala siyang pasimula, hindi siya being na sumulpot lang. Okay? Hindi siya ganun. Siya ay nandun na. Okay? Siya ay nandun na. Wala siyang pasimula. So, ang lahat ng mga bagay rin, ang lahat ng mga attributes rin niya, wala rin pasimula. It's already there. Ang sabi pa rito, lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya. Yun naman ang titingnan natin, ay ginawa sa pamamagitan niya. So, walang diversion ng subject dito, kundi addition of information lamang sa isa pang katangiang pinoposes ng salita. Since nakita nga natin, verses 1 and 2, nakita natin na nasa simula ay ang salita, meaning that He is already there sa creation, at ang salita ay kasama ng Diyos, is distinct from the Father and the Spirit, at ang salita ay Diyos. Na-establish na natin iyan. Verse 2, na-establish na rin natin na since siya ay kasama ng Diyos, that He is co-eternal with the Father and the Spirit. Ang makita naman natin ngayon sa verse 3 ay isa pang katotohanan tungkol sa salitang ito. Lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya. So we are adding some more information here.
tungkol sa salita na si Jesus. Ayon kay Juan, ang lahat ng mga bagay na tinutukoy niya na tinignan natin ay nilikha sa pamamagitan ng salita na si Jesus. Okay, lahat ng mga bagay ay nalikha sa pamamagitan ng salita na si Jesus. Itong preposition na by or through, kung paano itong ginamit sa English o dito sa Tagalog naman ay pamamagitan, is the Greek word dia. And it used to mean efficient cause. And it's also used as the instrumental cause. So ang meaning po nito na by or through is efficient cause, and it could also mean instrumental cause. Ngayon, alin ba rito si Jesus? Is he the efficient cause or is he just the instrumental cause? Kasi kung ang makikita natin dito is lahat ng mga bagay ginawa sa pamamagitan. That word is really important. Ay titignan natin kung ano ba si Jesus. Ano ba ang role ni Jesus sa creation? Well, there are some who says that Jesus is just an instrumental cause. Meaning, itong word na pamamagitan, ang usage nila nito is sa kagamitan or means by which the world is created. So, ganun lamang nila ipinagpapalagay si Jesus. That Jesus Christ is just a means by which all things were created. Okay? Ibig sabihin that he's just an instrumental cause. Yun ang pinagpapalagay lamang nila tungkol kay Jesus. Ngunit, hindi lamang siya means ng Ama at ng Espiritu. He's not just an instrumental cause. At hindi ko sinasabing hindi siya instrumental cause. What I'm saying is that he's not only an instrumental cause. Ngayon, may isa pa kasi. Yun ang sinabi ko kaninang usage pa ng pamamagitan or by or through, which is efficient cause. Ibig sabihin naman yun is that nagmula talaga sa cause na iyon ng lahat. That's why it's called efficient cause. Ngayon, sinasabi ko, hindi lamang siya instrumental cause ng creation. At hindi lamang siya means ng Ama at Espiritu sa paglilikha. Since there is one God in three persons, and God created the world, okay? Since there is one God in three persons, and God created the world, meaning God is the efficient cause, meaning that God is the immediate agent or source of creation, and since Jesus is God, since Jesus is God, who is the second person of the Godhead, then He, together with the Father and the Spirit, wrought and created all things which came into being. What I mean by this is this. Again, hindi lamang siya instrumental cause, na gamit itong word, gamit itong si Jesus, nilikha ng Diyos, nilikha ng Ama at ng Espiritu Santo ang sanlibutan. Hindi po ganon. Since Jesus is God also, and God is the efficient cause of all things, then Jesus together with the Father and the Spirit is also creator, is also efficient, is also the principal efficient cause of all things. Ibig sabihin, is not just an instrumental cause. He is himself creator din, since He is God. And He is co-equal with the Father and the Spirit. Yan ang tatandaan natin. Okay? So, hindi lamang tayo naniniwala na kagamitan lamang si Jesus. Kaya nalikha ang lahat ng mga bagay na ito. Okay? At hindi rin naman tayo naniniwala na mali ang pagiging instrumental cause ni Jesus. Pero magkukulang tayo kung ang akala lang natin is instrumental lang siya at hindi siya efficient o hindi siya ang naglikha ng mga bagay sa mundong ito. Okay? So, being the instrumental cause, when God created the world, He created by
He created it by speaking matters into existence. Ngayon, last time, pinag-aralan natin ang meaning ng word. So again, meaning nito, divine word. But also it means that word means the expression of a thought. Expression of a thought, and it means speech. At makikita natin sa kasaysayan ng paglilikha, God spoke matters into existence. At sinasabi rin dito that Jesus is not just an efficient cause. He is also instrumental cause. Ngayon, yun naman ang titignan natin. Nakita natin kanina that He is the efficient cause, na siya ay manlilikha, but also sinasabi rin dito ay ginawa ang lahat ng mga bagay sa pamamagitan niya. Ngayon, double meaning ito sa person ni Jesus. Again, He is the efficient cause, but He's also the instrumental cause. Now, by the instrumental cause, what does this mean? Again, the word means speech or the expression of a thought. And God spoke matters into existence. Now, the word that was spoken in creation, the means or instrument by which all things were created, iyong salita ng Diyos na binanggit niya ng nalikha mga bagay, di ba? Word, it's Jesus. That's why He is the instrumental cause. Na sa pamamagitan ng salita, nilikha ng Diyos ang lahat ng mga bagay. And that word is not just simply a word. It's Jesus Christ. Okay? That's why He is the instrumental cause and not just the efficient cause. That the Father and that God the Father, minarapat niya na sa pamamagitan ng anak niyang to, na kino-consider natin dito sa Biblia na word, the divine word, is the means, it's the instrument na ginamit niya. Yung salita na sinambit niya, He is that word. Kaya nangyaring nagkaroon ng mga bagay dito sa mundong ito. Because God used His Son as the instrument. That word na nandun sa Genesis 1, kaya nga sinasabi dito sa simula ay ang salita. And in Genesis chapter 1, nandun na ang salita. Bakit sinasabing sa simula ay ang salita? Because that word na ginamit ng Diyos sa paglilikha niya ng mga bagay na iyon, that word is Jesus Christ. Siya iyon. Kaya wala tayong anumang masasabi against this doctrine na siya ay eternal, na siya ay nandun na. Dahil mismo ang Biblia ay nagsasabi, the Word, who is Jesus Christ, is already in the beginning. And sino siya doon? Sino siya doon? The Word. Yung ginamit ng Diyos yung ginamit na salita ng Diyos sa paglilikha niya ng lahat ng mga bagay. So, incredible. Nakakamangha kung iisipin. That's why we believe that He was not only a source, but the means. Okay? He's not just the source of all created things, but He's also the means by which God created the world. Yun ang minarapat na gawin ng Diyos. Okay? Yan ang tatandaan natin. Sa Godhead po, sa Trinitarian Godhead, 3 persons yan, huwag nating iisipin na nagpapalamangan sila doon. Na si Jesus mas lamang because sa pamamagitan niya, o baka isipin natin na hindi lamang siya efficient cause. Baka isipin natin na, lamang siya sa Ama at sa Espiritu Santo because He is also the instrument na nangyari ang lahat ng mga bagay. Hindi po ganon. And there's no jealousy between the Trinitarian Godhead. Yan ang tatandaan natin. Nagkakaisa po ang Trinitarian Godhead sa lahat ng ginagawa nila.
na kung si Jesus ay ginawang instrumental cause, they're in agreement with one another. Okay? They are in agreement with one another. They're not envying each other. They're not coveting each other. Okay? Natatandaan natin, walang ganon sa banal na Diyos. So, tingnan natin ang Roma 11:36. Roma 11:36, ang sabi rito, ay, si Brother Chano. Ay, ako pala. Sige, ang sabi rito sa Roma 11:36, sapagkat mula sa Kanya at sa pamamagitan niya at para sa Kanya ang lahat ng mga bagay, sumakanya nawa ang kaluwalhatian magpakailanman. Amen. Yun ang sinasabi rito sa Roma 11:36. Ngayon, ang subject dito ni Paul ay ang Diyos. Partikular ang Ama. Okay? Partikular ang Diyos Ama. At sabi rito ni Pablo, sapagkat mula sa Kanya at sa pamamagitan niya at para sa Kanya ang lahat ng mga bagay, sumakanya nawa ang kaluwalhatian magpakailanman. Amen. So, ang sabi, from Him, ibig sabihin, source. From Him are all things. Sabi ni Paul, and also, Paul used the same preposition through dito sa second clause at sa pamamagitan niya. Ginamit niya ang word ditong through o dia in Greek. Ang ibig sabihin niya is efficient cause. At ginamit niya ito, is attributing this to God. Is attributing this to God sa pamamagitan ng Diyos as the efficient cause and not instrumental only. So, nilikha ng mga bagay, nilikha ng Diyos ang lahat ng mga bagay. At ano pang sabi dito para sa Kanyang sarili. So, God is the maker of all things. At sa pamamagitan niya, nanggaling ang lahat ng mga bagay. At para sa Kanya rin, nagkaluwalhatian, kaya nilikha niya ang lahat ng mga bagay. At ito rin ay totoo kay Jesus bilang siya ay Diyos. Okay? Mula rin ang lahat ring tinutukoy, ang lahat ng mga bagay na tinutukoy dito na mula sa Kanya, since ang subject dito ni Pablo ay ang Diyos, ay bahagi na nun si Jesus. Sapagkat mula sa Kanya, sa pamamagitan niya at para sa Kanya. So, and throughout chapter 11 is talking about God and His dealings with Israel. If we are convinced by the Bible that there is one God in three persons, and this God in three persons act as the agent or the principal cause of everything, just as they did in all their actions in history, ibig sabihin nito, hindi sila hiwa-hiwalay kung magtrabaho o iba-iba ang kalooban nila, okay? Ang dapat tumatak sa ating mga isipan at ang dapat na makuha nating katuruan ay tinuturo ng Biblia is silang tatlo, the three persons, is in unity when they created all things and when they do the things they did in all of history. Lahat pong iyon ay nagkakaisa sila. Hindi sila hiwa-hiwalay kung magtrabaho, hindi iba-iba ang kanilang kalooban. So, kung ganun ang ating paniniwala tungkol sa Diyos, then we believe that even the person of the Son, Jesus Christ, the begotten of the Father, given that He is very God of very God, sabi sa Nicene Creed, He is very God of very God, then He is Creator God. Kung ang paniniwala natin
ay co-equal, co-eternal, and consubstantial. Ang Ama, Anak, Espiritu Santo. Then we also believe that all the nature that the Father possesses, the Word, who is Jesus Christ, also possess. And the Spirit also possess. Dahil yung nga paniniwala natin, we are self-defeating kung iniisip natin inferior itong anak o itong Holy Spirit sa Ama. Then we're not sick, then we are not faithful sa belief na co-equal sila, co-eternal sila, and consubstantial sila. Diba? So if we say there is one God in three persons, and we believe that those three divine persons are divine or possesses divinity. What we're saying is that all attributes that is in the Godhead are possessed by all three persons. Okay? So, He is the eternal Word. Si Jesus ang eternal Word, just as He is the eternal Creator with the Father and the Spirit. He is the eternal Word. From eternity past, yun na ang plano, yun na ang kalooban. Nalilikhain ng sanlibutan ng Diyos at gagamitin itong second person as the instrumental cause para sa lahat ng lilikhain niya. Yun na. Okay? Wala na tayong mababago doon. That's the will of God. That God being the eternal Creator, minarapat niya that His Son be the eternal Word, who will be the instrumental cause of the creation of the world. Yun, minarapat ng Diyos na likhain ang lahat ng mga bagay through this eternal Word, His Son. Last page. Okay, so, yun, kung si Jesus ay instrumental cause, lahat ng creation, kung si Jesus ay instrumental cause lamang ng creation, even if a person says he believes that He is God, then he's saying that Jesus' essence as God is a little bit inferior than the Father and the Spirit. So, okay? Again, nililinaw ko kanina, Jesus is not just an instrumental cause, but an efficient cause. But, if a person believes nga that He's just an instrumental cause and doesn't believe that He is in fact Creator, then He is saying, He is God, but He is a little bit inferior in nature. So, mali po yun. Naniniwala po tayo sa term na ginamit sa Council of Nicaea, ang word na homoousios. Homoousios. Let me write that for you. Ang word na homoousios. And this is to contend against the Arian heresy na ang word naman is homoousios. So parang magkapareho lang pero iba ang ibig sabihin ng dalawang words na ito. So ito homoousios means same substance. Ito namang homoousios is similar. So baka ang iisipin natin na magkapareho din, synonymous lang itong word na same and similar, but it's not. Similar substance.
Similar meaning alike. Okay. Same means exact. Okay. So Jesus is homoousios and not homoousios. Jesus has the same exact substance as the Father. And hindi lamang siya homoousios na similar or alike. Hindi eksakto ang kanyang nature as of the Father. That's why we believe sa consubstantiality ni Jesucristo. Yan ang paniniwala natin. So, itong homoousios is an Arian heresy. Yun ang paniniwala. Kaya nagkaroon, yung nasa Nicene Creed, makita natin doon yung words na yan. That He is very God of very God. That He is the same substance just as of the Father. So, yung pronunciation medyo mahirap, pero homo-u. Okay. Homo-u is the correct, homo-u is the wrong idea of who Jesus is. So kaya sinasabi ko yon, even if a person says he believes that he is God, then he is saying that Jesus' essence as God is a little bit inferior than that of the Father and the Spirit. But again, kung naniniwala tayo that Jesus is consubstantial or co-essential with the Father and the Spirit, then we must also believe that He's not just an instrumental cause. Because since God is the Creator and Jesus is God, consubstantial or co-essential with the Father and the Spirit, then He Himself is also the principal efficient cause of all creation, not just an instrumental cause. Okay? So, kung ganun ang paniniwala natin, kung inferior, kung ang paniniwala natin is instrumental cause lamang siya, then this undermines the fundamental belief that the three persons are consubstantial or homoousios, same essence or same substance. Ngunit hindi lamang siya instrumental cause. His role in creation is the same with the Father and the Spirit. Yan ang dapat nating paniwalaan. They, as they share and possess the same divine nature and attributes, are the principal efficient agent or cause of creation. Okay? Since they possess the same divine nature and the same divine attributes, then these three persons, since they share the same divine nature and the same divine attributes, are the principal efficient agent or cause of creation. Sasabi natin, Jesus is eternal creator. Okay? Kung instrumental lamang ang pagkaisipan natin kay Jesus, kulang ang ating pangunawa. Kung titignan natin na si Jesus ay instrumental lamang, He is God. Huwag nating isipin na siya ay instrumental lamang. Since He is God, He is also the source of it all. So, pag-ingat tayo doon sa heresy iyon na homoousios. Ang paniwalaan natin ay ang homoousios, same substance, meaning identical. Identical ang substance niya, ang essence niya sa Ama at sa Espiritu Santo. Jesus is of an identical or exact substance as of the Father. Okay? At huling clause na lang dun sa pinag-aaralan natin. At kung wala siya ay hindi nagawa ang anumang bagay na ginawa. And this is how significant the person of the Son is in creation. Sinasabi rito na kung wala siya ay hindi nagawa ang anumang bagay na ginawa.
dito na rin papasok yung pagiging instrumental cause niya. Dahil minarapat nga ng Diyos na likhain ang lahat ng mga bagay sa pamamagitan ni Jesus. Okay? At kung wala siya, sabi rito, hindi malilikha ang lahat ng mga, hindi nagawa ang anumang bagay na ginawa. Kaya walang sino man ang makapag-argue na it's just the Father and the Spirit ang lumikha. The three persons who are all in the same way God created the world. Yan ang dapat nating tandaan. The three persons who are all in the same way God created the world. So, we cannot imagine the event of creation without the presence of the Son. Okay, wala pong ganon. Baka isipin natin, hindi ba kaya ng Ama na likhain ang sanlibutan ito just by Himself and the Spirit? Kaya niyang gawin yun, but again, the word minarapat. That's an important word. Minarapat ng Diyos na likhain ng lahat ng mga bagay sa pamamagitan o sa kagamitan nitong anak na si Jesus. Okay? Nitong word na si Jesus. The word was Jesus Christ. So, through the Word, since God expressed His power to create all things by speaking them into being, the Word that was spoken was His Son. The Word in creation that was spoken, that's why all things in this world came into being was His Son, because He is the eternal Word. So, sa pamamagitan niya na siya ang lumikha ng lahat at sa pamamagitan niya na nilikha ng Diyos ang lahat. Si Jesucristo ang salita. Siya po ang tagapagligtas natin. So, para sa ating application, this eternal Word is God. Itong eternal Word na pinag-aaralan natin dito, He is God. And who is the eternal Word? Jesus. And He's not just Creator, He's not just God, He's also the Savior. Okay? So, sa pagtitiwala natin sa tagapagligtas na ito, ay ang pinagkakatiwalaan rin natin ay siyang manlilikha natin, ay siyang Diyos natin. So, believe in Him as how He revealed Himself in the Bible. Dapat natin siyang paniwalaan sa kung sino siya according sa kanyang mga salita sa Biblia. At pangalawa, the ones who believe in the Savior shall worship Him and serve Him, for this is the purpose of God in saving us. Kung tayo man ay niligtas ng Diyos, ang purpose na para sa atin ng Diyos ay ang sampahin siya sa kung sino siya. Completely. Okay? Hindi lamang as Savior, hindi lamang as Lord, but as God and Creator Himself. As eternal God. Okay? So, yan ang pag-aaral natin. Bago tayo dumako sa reflection, manalangin na muna tayo. Panginoon, salamat sa inyo na aming napag-aralan ang mga salitang ito. Tulungan ninyo kami na ang mga katotohanan ito ay lubos at tunay nga naming paniwalaan at tayuan bilang mga mananampalataya. Maging pundasyon nawa ito ng aming pananampalataya dahil ganito niyo po ni-reveal ang inyong sarili sa Scripture. Maraming salamat aming Diyos. In Jesus' name we pray. Amen.